Alright! Ayan, ang ating segment ngayon ay tungkol sa mga pangakong napako. Dahil linggo ngayon, syempre, tignan natin yung mga relevance ng mga pangako. So, kung kayo ay napangakuan ng inyong kapartner at hindi napako, at napako, abay, hindi maganda sa pakiramdam, di ba? So, tignan natin naman dito sa administrasyong ito kasi 3 years mahigit na we're going to 2028 na. Actually, 26 ngayon, 27 ng October, filing of candidacy na. Kaya nagkakanda, kumahog na sila. Well, syempre, isa sa mga isa sa pagbabasihan natin na kung iboboto natin ang taong ito hindi ay kung merong mga pangako na hindi natupad. Siyempre, mag-i-endorse to eh. Kawawa naman yung i-endorse nito. Tingnan natin. Numero 1 ay yung 6 million daw na pabahay. Ay. Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Wow. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Kaya naman, patuloy tayong Kaya naman, napapalunok ako dahil ngayon hindi ko kain to pa rin. nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa. Okay. Ang ending, hindi natupad. Patapos na ang kanyang termino, wala pa ni 1 milyon. Oh. Paano yan? Okay. Next, ito. Nangako rin yan na pupuksahin at tatapusin ang anti-Indo or i-re-revisa yung anti-Indo bill ng former administration. At least meron tayong anti-Indo bill or yung tinatawag na merong EO ng dating administrasyon PRRD. But ito kasi si Marcos Jr. nangako about this one. Yung contractualization na we tried to push, and despite the fact that it was the president's priority also, so maybe we can go back to that and have a look and see what were the stumbling blocks kung bakit binito ng presidente. Panahon pa lang ng kampanya, sinabi na ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muli niyang pag-aaralan ang Security of Tenure Bill o mas kilala bilang Anti-Endo Bill. Ayon kay PBBM, bagamat talagang may mga trabahong seasonal lamang, dapat ay mabigyan pa rin sila ng kaukulang proteksyon at benepisyo. Naniniwala ang bagong Pangulo na Diyan pa si Attorney Vic. hibat ng maayos Grabe yung sakripisyo ni Attorney Vic talaga na dyan. hanap buhay ang paglago. Panahon ng kampanya, bobo ang nangangampanya. Pero yung kanyang campaign, taga-kampanya, abogado, talagang magaling. Nailusot yung mga kabubuhan. ng ekonomiya ng bansa. Pero nung nanalo, Noong 2019, vinito ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Anti-Endo Bill dahil sa ilang probisyon. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, inirekomenda ni incoming Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan ng mga manggagawa at mga employer. di ba? Nangako daw. Kasi binito daw ng former administrasyon. O anong petsa na ngayon? Yung pinangako mo, wala na naman. Ano pa ipinangako niya? Nangako siya ng tiyak
na pagkakaroon ng mapayapa, ligtas at maunlad na Indo-Pacific. Sabi niya, hindi pwede pag mag-umpugan ng dalawang naglalakihang mga bansa. Abay, tayo mapupulbo niyan, sabi niya. So dapat tayo, we are friend to all, enemy to no one. Pero ano nangyari? Ulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang good news sa pagbalik nito sa bansa matapos ang 3 araw na pagbisita sa Washington, D.C. Kabilang dito ang issue may kinalaman sa ekonomiya, seguridad, pagresponde sa climate change. Yun pala, baliktad. Kakalabanin ng China, kakaibiganin ang Amerika. Anong petsa na ngayon? Ano nangyari? Wala. At ang maritime cooperation. Si Alan Francisco sa detalye. I have just ended my visit to Washington, D.C., wherein I attended the first Philippines-U.S.-Japan Trilateral Summit with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ano ang ikinaganda ng trilateral meeting na yan? 'Di ba? Sabi niya, nangako siya ng tiyak ng pagkakaroon ng mapayapang, ligtas at maunlad na Indo-Pacific region. Paano niya matutupad yan? Kung mismo sa loob, sariling bansa, ay nagkakanda gulo-gulo. Politically. Hindi lang politically. Kahit na yung mga mamamayan, nagkakanda gulo-gulo. Just recently, ngayon lang kahapon yun, merong binaril na naman na nagbebenta lang nag-Facebook Live. Binaril. Headshot. Nagkakanda gulo-gulo. Yung mga kapulisan, may pulis, nanggahasa. Ay pulis, binaril yung kasamang pulis. Paano mo mapapatiyak ang ligtas ng Indo-Pacific kung sarili mong balwarte, sarili mong lugar, hindi mo mapaano? In line with that, sabi niya, nangako din siya ng stable na balik kita, no? Para sa mga dayuhang mag-invest sa bansa natin. Ano nangyari? Tingnan Nangako natin. ng stable na balik kita ang Pangulo sa mga dayuhang mamumuhunan sa Maharlika Investment Fund. Sabi pa niya habang nasa Switzerland, maina mamuhunan sa Pilipinas sa dami ng oportunidad, lalo't inaasahang lalago ang ekonomiya ng ating bansa ng hanggang 7% ngayong taon. Yan ang tinutukan live mula roon ni JP Soriano. JP? Magandang tanghali, Mel, mula rito sa Davos, Switzerland. At bukod dyan, Mel, sinabi rin ng Pangulo na kapag kayo po ang mga investors na mamuhunan sa Maharlika Wealth Fund, ay mas maraming trabaho daw po ang madadala nito para sa mga Pilipino. Sabay sabi na sa kabila po ng mga patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, ay inaasahan ng Pilipinas na mas lalago ang ekonomiya ngayong 2023. Wow! 2023 yan. Ngayon, 2026 na. Lumago ba? Dahil dyan sa Maharlika Investment Fund. Sabi niya, mag-invest kayo sa amin through Maharlika Investment Fund. Mag-invest kayo kasi lalago ang inyong business, lalago ang bansa, mabibigyan ng trabaho. Sabi niya yun 2023. Ano nangyari? Meron bang nag-invest sa Maharlika Investment Fund? Wala. Bokya. Pahiya. Paano sila mag-i-invest during that time? Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Sino ba naman ang gustong mag-invest niyan? Hanggang ngayon, mula nung nag-umpisa ang administrasyong ito, yung mga nasa Pilipinas na nag-back out na. At yung mga wala sa Pilipinas, ayaw pumasok. They would rather choose Thailand, Indonesia, Vietnam, kesa sa Pilipinas. At alam nyo, isa pang ipinangako niya dyan dahil dyan sa Maharlika Investment Fund na minadali nila na animoy akala mo kung urgent, no? Minadali as in kaduda-duda yung papabilis nila ng pagpapasabatas niyan dahil daw makakatulong. At anong pangako niya? Hindi na raw tayo uutang. Ano ang naging mensahe ng Pangulo matapos niyang lagdaan itong bagong batas para sa Maharlika Investment Fund?
Yes, Ella, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magagamit sa tama ang seed money na mailalagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund at tatawagin na ngayong Republic Act No. 11954 or an act establishing the Maharlika Investment Fund, providing for the management, investment, and use for the proceeds of the fund and for other purposes. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang MIF Act upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. For the first time in the history of the Philippines, Wow. we now have a sovereign wealth fund. Pinagyabang niya yan na first time nga naman in the history of Philippines. Pinagyabang niya. Pero ano nangyari? I mean, meron bang magandang idinulot ng Maharlika Investment Fund ngayon? Kasi ang sabi niya, hindi na natin kailangang umutang kasi dito na tayo kukuha eh. Palibhasa, nung minadali nila ito, ang seed, kung saan nila kukunin ang ipopondo nila dito sa Maharlika Investment Fund, ay sa mga ahensya ng gobyerno din natin. If you remember, during the time, kukuha sila sa Land Bank, kukuha sila sa DBP, kukuha din sila sa SSS, GSIS. In short, kukuha sila ng pera na ilalagak nila dyan sa Maharlika Investment Fund sa pera natin. Yung mga sovereign wealth fund sa iba't ibang mundo, kumukuha sila ng pondo na ipopondo nila sa sovereign wealth fund nila from the excess money. Ibig sabihin, kung may sobra sa pera ng bayan, kukunin nila yon at i-invest nila sa sovereign wealth fund o kagaya ng Maharlika Investment Fund. Sa atin, iba. Wala na nga tayong pinagkukurakot na nga. Kukunin pa, babawasan yung sarili nating pera sa kailalagay dyan. So nagmadali sila dyan dahil dyan siguro akala nila yung seed money na ilagay nila dyan, maibubulsa nila, maraming umalma. Ba't nyo kukunin sa GSIS? Ba't nyo kukunin sa Land Bank na bangko ng bayan yan? Ba't nyo kukunin dito? Pera namin yan. Diba? Budol. Designed to drive economic development. Through the fund, we will leverage on a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government. Ayon sa Pangulo, pangangasiwaan ito ng mga professional o competent na individual upang maiiwas sa politika ang Sovereign Wealth Fund. Inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in a decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations. And that must not be the case. Paliwanag pa ni PBBM dahil sa MIF Act, hindi kinakailangang mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipapatupad na mga programa o proyekto ng gobyerno. Hindi na daw kailangan mangutang. Ano nangyari? Ngayon, 17.6 trillion ang utang ng Pilipinas. Nasaan at ano silbi ng Maharlika Investment Fund? Wala. Ibig sabihin, budol. Okay, next. Mismong si Pangulong... Ito, kala mo kung kala mo kung siyang pag-asa, Abay, ito rin. Ipinangako din ito. Bongbong Marcos na ang nagsusulong ng federalismo. Ngayon pa lang ay inaasikaso na niya ang pakikipag-alyansa sa kanyang partido para sa midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nitong Pebrero lang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya prioridad ang charter change. Pero sa panunumpa ng mga bagong miyembro... Hindi prioridad ng charter change. Anong ginawa nila? Tinago nila through People's Initiative during that time. Pinondohan nila. Pinagpipirma yung mga tao kapalit ng pera. Nalaman natin na buko, kaya nag-ingay ang taong bayan, kaya hindi natuloy yung People's Initiative. So ngayon, nasaan yung federalismo na sinasabi niya? Ang Partidong Federal ng Pilipinas sa Malacanang kanina, mismo ang Pangulo na ang bumuhay sa usapin ng federalismo sa bansa. We were talking here about the federalism. And what we have started to do, ating ginagawa, ay talagang ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. So, we are doing the first step
of the federal government Federation daw. for the Philippines Oh. Anong petsa na? Natupad ba yan? in all but name. And that is what we will continue to do. Paliwanag pa ng Pangulo, importante sa isang political structure na hindi lang sa iisang lugar nakasentro ang kapangyarihan ng isang bansa. Galing ah. If the power centers only belong here in Manila, then pagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. Bringing those power centers to many, many, many places, it makes for a more Gandang pakinggan. Galing! Visionary! Walang iyakan. Dami mong sat-sat. Oh. Ano pa yung isa niyang pangako? Mid-rise at high-rise housing. Oh. Instead na yung mga pabahay yung parang subdivision, no, yung pahaba. Ngayon, nangako siya ng mid-rise at saka high-rise. Alam niyo yung kagaya ng condominium ni Yorme, parang ganon. Pinangako niya yan 2 years, 3 years ago. Ano nangyari? 30,000 housing units sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ipinamahagi ngayong araw. Target din daw ng gobyerno na gumawa ng malakondo na pabahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Na magtayo ng mga mid-rise at high-rise housing units para matugunan ang mahigit 6.5 million housing backlogs o kakulangan ng tahanan. siguro mas efficient gagawa tayo ng Naka-high na naman to. mid-rise na tinatawag. Kung maaalala Siguro. Nakita niyo yung siguro? maalala nyo yung Bliss, diyan nag-umpisa ang mid-rise na ilang 5 stories, 6 stories na building. At mukha namang Dami yung mga tangang loyalista ang nag-ano nito, nag-vlog na, oh, kita nyo, mid-rise, high-rise, bliss. maganda. At marami talagang kumuha, nagkaroon sila ng sarili nilang tirahan. Ngunit ngayon, dahil mahirap na, siguro baka pataasin pa natin. Diba? The mere fact na gumagamit ka ng siguro, hindi ka sigurado. Paano na tayo maniniwala sa mga ganyan? Oh. Diba? Pangako niya, ano to? Naman, yung mga pangakong comment tungkol sa PhilHealth. Sa PhilHealth, oh, di ba? Nangako na rin siya sa PhilHealth. Sabi niya, kahit na binawasan natin, kinuha ang 60 billion, meron pa rin kayong makukuha. Subsidy. Pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. Tignan naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy. Pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Paano niya gagawin yun kung kinuhanan tayo ng 60 billion? Doon pa lang budol na. Simulan natin Sa mga biktima ng lindol, nangako na naman to. ang balitaan sa pagbisita ni Pag Pangulong merong sakuna sa lugar natin at pumunta ito at nangako na, sasabihin niya, bibigyan namin ganito, huwag kayong umasa. Simulan natin ang balitaan sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasalanta ng lindol sa Abra na nasa ilalim na ngayon ng state of calamity. Detalye magbabalita live. Upsley, mahigit 3,000 pamilya. Iyan ang naapektuhan ng pagtama ng magnitude 7 na lindol nitong Miyerkules. Isa ang Cordillera Administrative Region sa mga napuruhan sa nangyaring pagyanig. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 113 ang nasugatan sa rehiyon habang 4 naman ang kumpirmadong nasawi. Dito sa Bangged Abra, mahigit 600 individual ang nagsilika sa kani-kanilang tahanan. Pansamantala silang tumutuloy dito sa Bangged Evacuation Center. Kanina, personal na bumisita rito si Pangulong Bongbong Marcos. Kinamayan at kinumusta ang mga evacuees. Ang bit-bit na pangako ng Pangulo sa kanila, Bit-bit, pero walang dala. Diyan pa si ate dyan. maibigay ang kanilang pangangailangan.
Tinitiyak natin ni Secretary Tulfo na lahat ng pangangailangan ninyo habang kayo ay nandito pa sa evacuation center ay meron kayong maibigay ang mga pagkain, kung ano man ang mga kailangan pa ninyo. Kasabay nito, nagpasalamat din si PBBM sa naging tulong at suporta ng mga taga-Abra sa kanya. Ang sabi nga niya, ngayon ay siya naman ang tutulong. Pops J, bago tumungo sa evacuation center, nagsagawa muna ng situation briefing ang Pangulo sa Camp 1 Villamor dito sa Bangged Abra. Pops J? Yun lang. Julie, sino-sinong mga opisyal at miyembro ng gabi? Anong binigay nila? Po. Julie, ano yung mga tinalakay ng... May water supply at kung ina-assess at ini-inspect na yung mga buildings o structures. Yun lang? Ano ba naman yan? Nangako si Pangulong Bongbong Ito, pati sa... hindi lang sa mga nasa Pilipinas, kundi pati sa mga OFWs. Tingnan natin. Marcos ng mas maraming oportunidad. Mas marami daw Nangako si Pangulong oportunidad. Bongbong Marcos ng mas maraming oportunidad sa Pilipinas sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Brussels, Belgium. Panay pa nga ako no? With a new socio-economic agenda, we will strengthen our economic institutions and create more jobs that are both sustainable and in line with labor standards worldwide. We'll provide more Sige, hay pa. more equal and sustained access to local markets so that those who wish to engage in business will be amply supported. One day, you will no longer be driven by the lack of opportunities in choosing to go abroad. Hindi na daw tayo abroad. Anong petsa na ngayon? Ba't nandito pa tayo sa abroad? Ang kanyang pagdalo sa ASEAN-EU Summit, pagkakataon daw para mapagtibay ang relasyon ng Pilipinas at buong ASEAN sa mga bansa sa European Union. Kung sakali, maaari raw itong magbunga ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Sabi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, plano Ikinamantay na nga ni Ople yung pagtatrabaho sa administrasyon na to Kasi napaka-stressful. Pangako ng pangako, hindi naman na may di-deliver. Talagang may stress ng ka. ahensyang dagdagan ang labor attaché sa ibang bansa para matiyak ang kapakanan ng mga OFW. Inilatag din ng kalihim ang mga plano ng kagawaran para sa mga OFW na nais ng magbalik bayan. Ay, Ang nako. mga gustong mag-invest, tuturuan. Tutulungan naman daw ng Department of Agriculture ang mga gustong magsaka o pumasok sa agribusiness. Grabe. Sarili nga nila mga magsasaka at mangingisda, hindi matulungan, tas tayo pa. Sobra talaga yung mga ganitong... Ang dami, pag tinitignan pala natin yung mga ipinangako ng mokong na to, hindi mo na mabilang Kasi panay pangako hanggang ngayon. Ano ba yung latest na pangako niya ngayon? Ngayon lang. Sabi niya, may makukulong. Hindi na merry ang Pasko nila kasi magpapasko sila sa kulungan. That's the latest one. Well, syempre, yung pinaka sikat na ipinangako niya yung ito, 20 pesos na namin bigans. ito, nag-start ito kadiwa ng Pasko ginawa namin para sa Pasko. Ngunit talagang balak namin mula sa simula ay ipapagpatuloy namin nito kahit na wala ng Pasko. Kaya tuloy-tuloy at pinaparami na natin ang ating mga kadiwa. Lumampas na tayo sa 500 kadiwa sa buong Pilipinas. Kaya't marami tayong maganda at nagiging resulta. Kumusta yung kadiwa ngayon? Lulubog lilitaw. Baka ngayon di na lumilitaw. Hindi na nga natupad yung 20 pesos. Dinaan na nga sa kadiwa. Baka yung kadiwa lulubog lilitaw ngayon, never nang lumitaw. Makikita ninyo yung sabay lunok. halimbawa yung bigas, yung aking pangarap na Ngayon pangarap sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Hindi raw tayo umabot pero dahan-dahan palapit.
Konti na lang, may bababa natin yan. Konti na lang. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Sibuyas, sili na nga, 1,000 per kilo eh. Biglang nagtaasan lahat, Diyos kulang ko sa po. produksyon. Ginawa namin, ay dinagdagan namin para bumaba rin ang presyo. Asukal, ganun din. Umakyat yan ng 100 plus ang bawat isang kilo. Ngayon, Kasi hindi nyo sinolusyonan. Mga sariling mga smuggler, sarili ninyong kadugo. Sariling kapatid ng asawa mo. Yan, hindi natupad. Sabi, PBBM, tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta upang mapagandang buhay ng mga magsasaka. Suporta sa lahat ng magsasaka. Nagpapatupad ang pamahalaan ng mga reforma upang maibsan ang inyong alalahanin at mapagaan ang inyong trabaho. Prioridad ng pamahalaan ang agrikultura. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Prioridad agrikultura, pero pinakamalaki na budget DPWH. Tapos kurap pa, ghost projects. So ngayong taon ang sabi prioridad ng pero ngayon ang malaking budget Department of Education. Yung pang may issue na si Sunny Angara. Sa harapan ng iba't ibang agricultural sector sa ginanap na Gawad Agrario 2025 sa San Juan City. Ayon sa Pangulo, ang sakripisyo ng mga magsasaka ang nagpapatatag ng pundasyon ng lipunan. Bunsod nito, katulungan niya ng mga magsasaka ang pamahalaan upang gawing mas maalwan ang kanilang buhay. At para mas maging produktibo ang inyong sakahan, libo-libong makinarya at kagamitan ang ating naibabahagi. Bukod sa pagpagaan sa trabaho ninyo ito, mas malaki na ang oras ninyo para makasama naman ninyo ang inyong mga pamilya. Grabe. Kumustahin natin? Kumusta naman kayo mga magsasaka sa Pilipinas? Okay ba itong mga pangakong ipinangako ng Mokong na ito? At hindi lang magsasaka, pati mangingisda. Mula pa noong 1990, pumapalaot na sa Scarborough Shoal si Mang Efren. Aniya, mayaman sa lamang dagat ang lugar. Sa dami ng isdang kanilang nahuhuli roon, alkansya kung ituring nila ang Scarborough na kilala rin bilang Baho de Masinloc. Maraming isda, sir. Yun ang parang arkansya namin yan. Pag makapunta ka ng Scarborough, automatic daming isda yan. Pag uwi mo, puno talaga. Subalit dahil sa paghihigpit na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda at pagbabawal na makapasok sa mismong loob ng Baho de Masinloc, bihira na kung makapangisda sa lugar si Mang Efren at mga kapwa niyang mangingisda. Dahil dito, napilitan ang kanilang pinanser na ibenta ang malaking bangka na kanilang ginagamit sa pagpalaot sa lugar. Noon, kamuntik na akong akala ko wala na, durog na yung bangka ko. Yung barko, 3 barkong nagpa-kuan sa akin eh. Halos hindi ako makalusot. Pumunta lang doon, tapos siyempre, yan ang kuan, diyan kami nangangawil. Kaya hindi ko alam na kuan pala, matapang pala sila yan. Kaya halos hindi ko na naulit yun. Yun din ang kwento ng iba pang mangingisda na dating pumapalaot sa Scarborough. Gaya na lamang ni Mang Ricardo at Mang Peter. Ay, mayaman yan, sir. Maraming isda, mga shells, yung malalaki, taklubo. Ang isda lang, sir, sari-sari. Lalo yung... Yan ay pagkatapos makipag-alyansa ni Marcos Jr. sa Amerika. Naging mas mahigpit na ang China. Wala na. May mga mangingisda nga nag-reveal niyan sa isang, I think, forum yun. Sabi ng isang mangingisda, mas mabuti pa nung panahon ni PRD, malaya kaming makapangisda pero ngayon mahigpit na. Bakit? Nakita nyo naman yung stance ng Marcos Jr. Sabi niya, hindi tayo sa isa. Dapat friend to all, enemy to no one tayo. Kasi kapag tayo makikisali sa kanila, mga malalaking nag-uumpugang bato yung mga, maipit tayo. Ano nangyari? Naipit yung mga mangingisda dahil sa pangapangakong hindi natupad. Hindi lang yan.
pangako na, oy, ganito, pagagandahin natin ang Coast Guard natin, pagagandahin natin yung AFP natin. Ano nangyari? Siniguro sa AFP ng iba't iba. It's only in the time of PRRD kung saan meron tayong mga na-purchase na mga frigates, mga Black Hawks, mga ganyan. Na-advance, kumbaga, na-budgetan. Pero dito kay Marcos Jr., panay-pangako lang. Panay-pangako. Ibang ahensya ng gobyerno nakakayanin ang kanilang modernization program sa kabila ng budget cut. Ipinangako Di ba? Paano mo pa iigtingin, pagagandahin, gagawing world class kuno ang AFP kung binawasan naman ninyo ang budget ng AFP. pa naman ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing world class ang sandatahang lakas. Nakatutok si Chino Gaston. Sabi ng mga tanga, kita nyo, only sa panahon ni PBBM. Sa gitna ng mga hamon sa teritoryo at seguridad ng bansa, kasama pa ang sari-saring kalamidad. May binitawang pangako ang Pangulo sa harap ng higit 600 graduates ng Officer Candidate School ng Armed Forces of the Philippines. To all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Wow, ang sarap talaga pakinggan. Palakpak, Para sa mga isang taga. sandatahang lakas na world class, hindi lang daw military equipment ang bibigyang prioridad, kundi ang sapat na pagsasanay kung paano ito gagamitin. We will modernize your Ba't equipment. di nyo sinama yung mga manananggal, mga tik-tik, mga nandyan, para at least makatulong? Enhance your training programs. Ensure that you are equipped to face challenges not just of today, but also of the future. Because together, we build an AFP that will stand as a beacon of strength, of Wow, beacon of strength. alliance, resilience, and technological excellence. Kumustahin natin? Patuloy ang pagdating ng mga military equipment sa ilalim ng AFP Modernization Program. Saan galing? Sa Arimika. Ngayong taon, dumating ang BrahMos supersonic cruise missiles ng Philippine Marines galing India. At ngayong linggo, We saw the arrival of another batch of 5 Black Hawk helicopters, which is the second batch of the 32 Black Hawk helicopters. Dati na yan acquired na yan kay PRRD. Tapos ngayon, credit. Ay, po talaga. Anyways, ano pa? Hindi lang sa AFP yung pangako nito, pati sa mga guro. Nangako ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gagawing prioridad ang kapakanan ng mga guro. Sa Wow. pagdiriwang ng World Teachers Day, tinawag na bayani ni Pangulong Marcos Jr. ang mga guro. Pagsisikapan anya ng pamahalaan na ibigay ang pangangailangan ng mga guro at paaralan. Kasabay naman niya, nagmarcha ang ilang mga guro para humiling ng mas magandang kondisyon para sa mga guro at mag-aaral. Ilan sa mga matagal ng hinaing ng ilang grupo ang kakulangan sa silid-aralan. Ano na? Ilan lang ang natapos niya? 22 classrooms. Sige, himudpuit pa. Praise pa kayo. The best president daw. 22 classroom. Nangako siya sa mga guro pero 22 classroom lang ang natapos niya. So ano mangyayari dyan? Wala. Pati PH Armory. President Ferdinand Marcos Jr. is not keen on building up its armory as the government believes that military solution is not always the answer to issues. During a dialogue with World Economic Forum President Borji Brende in Davos, President Marcos was asked if he would double the defense budget, similar to what Japan is doing, which is raising its defense spending to 2% of its gross domestic product within 5 years. There is no point. The Philippines building up its armory. First, we are not in a economic situation that we are able to build up to the levels that the Americans have, to the levels that the Chinese have.
PBBM's remarks came as the government's continuous push for the modernization of the armed forces of the Philippines in the face of regional tensions, especially in the South China Sea. So, kontra ito doon sa nauna na niyang sinabi. 3 years ago, ito 2 years ago. Na, paiigtingin, palalakasin pa ang AFP through AFP modernization. Tapos dito, sabihin niya in front of the world na, hindi, there's no point in building PH Armory, blah, blah, blah. Ay, iba talaga tong taong ito. Aside from AFP, sabi niya, gusto niya matransform din yung economy doon sa e-industry or e-vehicle or electronic vehicle. Tingnan Sector natin. Advisory Council or PSAC expressed their optimism in the electric vehicle industry. This after the PSAC met President Ferdinand Marcos Jr. in Malacanang last Thursday. According to PSAC lead for Jobs and Go Negosyo founder Joey Concepcion, they believe the EV industry will produce opportunities and eventually will contribute country's economic growth. We are one of the exporters of nickel, pero ang tingin ko dito, that sector of electric vehicles will start to grow. It's growing all over the world. At it will be cheaper to eventually down the road make an electric vehicle, no? And more people in the Philippines will be able to afford these cars, no? Grabe, no? Major player daw tayo. Magiging major player tayo sa e-vehicle industry. Kagaya nung Vietnam, di ba meron silang sariling e-vehicle din. Bago lang yun, I mean, considering Vietnam yun, Tama ba? Ano yun? VinFast. Nakarating na rin yan sa, actually, Davao ang first na nag-acquire niyang VinFast dyan sa Pilipinas. Pero, paano tayo magiging major player? Hindi natin kayang makagawa ng sarili natin. Diba? Meron pang pangako yan, na mag-acquire daw tayo ng, submarine. Anong pecha na? Submarine pa rin. Ay, wala talaga. Anyways, with regard to the PhilHealth, di ba? Jed, ano ang dahilan? Bakit hindi umano nangyayari sa kasalukuyan ng mga pangako ng Pangulo sa kanyang naging SONA? Magandang health reform advocate, yung mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA ay malayo sa katotohanan dahil aniya, kung gusto nila nitong mga libreng serbisyong pangkalusugan ay bakit nila inalisan ng pondo o subsidiya ang PhilHealth na tinawag niya rin isang betrayal o pagtataksil sa mga Pilipino, lalo na dun sa mga nangangailangan at umaasa rito. Ang ay isang ilusyon at hindi totoo para kay Dr. Liachon. Paliwanag niya na ang Kongreso at Senado ay malubhang dinedefend ang PhilHealth kung saan binawasan o inalis ang pondo nito na para sa kanya ay salungat sa Universal Healthcare Law. Binanggit niya na ang kakulangan sa pondo ng healthcare o sa pondo ng healthcare sa bansa ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami pa rin ang naghihirap sa Pilipinas. Bukod dito, ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na popondohan ang gamot sa sakit sa puso, cancer at kidney transplant ay counterintuitive o taliwas sa totoong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon dahil sa ginawa ng gobyerno na pagkuha sa 60 billion pesos na pondo mula sa PhilHealth at pagbibigay ng zero subsidy para sa taong 2025. Ang mga pangako aniya ng Pangulo ay para lang maganda pakinggan ang kanyang State of the Nation address at hindi tumutugma sa katotohanan ng budget ng bansa. Para sa gaya niyang health. Yun naman, totoo naman yan para magmukhang maganda lang. Siyempre sabi-sabi lang, hanggang salita lang. Nakita ninyo anong sabi niya noon? Nangako siya na ipagpapatuloy niya ang naumpisahan ni PRRD. Anong ginawa niya? Pinakidnap niya yung mama. Nangako siya na ipagpapatuloy ang war on drugs ni PRRD. Anong ginawa niya? Pinakidnap niya si PRRD. Nangako siya na ipagpapatuloy yung infrastructures na naumpisa ni PRRD. Anong ginawa niya? Ayun, claim. Kung yung nauna is plan.
Si PRRD naging bill. Ito naman naging grab. O, credit grab. Wala talaga yung naumpisan niya or nag-groundbreak siya. Na talagang siya. Oh. So, tignan natin ito bilang panghuli, meron siyang sinabi na pangako na lahat ng mga ito mangyayari pag tayo ay nagkakaisa. Ang pagkakaisa, hindi mo mabilang yung mga pagkakaisa na word niya nung siya ay nangangampanya. Nasa likod niya dyan si VP Sara. Tama ba? Si VP ba yung nasa likod? If I'm not mistaken, siya ba? Sabi niya, pagkakaisa. Ang nangyari, nung nanalo siya, unti-unti nangyari yung sinabi niya, pagkakaisa, hanggang sa war ang nangyari. Tingnan natin. Pandemya. Nakalubog po tayo, ang dami pong naghihirap dahil nga sa pandemya, pagbagsak ng ating ekonomiya. At sa aming pananaw ni Inday Sara, wala nang ibang sagot kung hindi ang pagkakaisa nang sa ganon. Ito lamang ang tanging paraan para naman ang ating mga kababayan ay makabalik sa trabaho, magkapera muli sa kanilang mga bulsa, mabayaran ng kanilang pangangailangan, mapakain ng kanilang pamilya, mapag-aral ng kanilang mga anak, at kahit papano sana naman makaramdam. Oh. Yan Yan na nga lang ang ginamit niya na pangangampanya, ang pagkakaisa. Hindi pa niya natupad. Yan na nga lang, kumbaga, yung iba mayroon sila mga 10-point agenda, yung iba meron sila talagang mga specific na ipinangako, no? Eto, panahon ng kampanya, pagkakaisa na nga lang ang kanyang pinagsasabi, hindi pa niya natupad. So, with this kind of leadership we have in a government now, maniniwala pa ba tayo sa mga pinagsasabi niya? Alam nyo, yung maniniwala lang dito sa sinasabi nung taong ito, yun lang, yung mga tanga at bobo.